Kasi paano ko i-record yung audio kasi yung isang bagay na malalaman niyo eventually kapag kung sakali, the off chance na pag-aralan, naisipan yung pag-aralan yung history ng publishing sa Pilipinas. Kahit pa mainstream publishing, maraming maraming unrecorded, maraming mga institutional memory tungkol sa industry practices, even just history ng kung sino mga publisher from like 1950s lang kunyari na malalaman niya na hindi recorded. So ang dami dyan na ano lang talaga umikot for so long sa chismis lang, umikot for so long na inside baseball knowledge lang ng industry players, pero nobody actually putting anything to paper. Mas maraming bagay na to. So yung practice namin, been doing it for 20 years. Every once in a while, pag ginaganahan, ginagawa namin ng paraan para ma-memorialize. So that's mga essay, mga manifesto, mga klase tulad nito. Pero na-realize namin wala kaming actual video or audio recordings ng mga discussion na ginagawa namin tungkol sa mga bagay na to. And it's things we care about. 20 years na namin ginagawa. Tapos ngayon lang talaga naisipan na i-memorialize in some way. So pag kunyaring makabisita kayo dun sa bahay for whatever reason, makikita nyo may mga malalaki kami mga Tupperware types na plastic na lalagyan. Tapos doon lang nakalagay yung CDs. Kasi hindi sila itemized, hindi sila naka-arrange by chronologically or by author, by anything na gano'n. Nakatambak lang. Tapos ganun ang collection ng maraming tao excuse me, na ginagawa namin. It's just how it is for some reason. Something about it being ephemeral, I think. Yung malaking rason kung bakit yun yung nangyayari. So anyway, nagalas natin. Lumaki ako sa Pasay nung panahon na may water crisis, saka may power crisis. So yung power crisis, yun yung time na sa isang araw, meron sigurong 8 hours na walang kuryente. Madalas hanggang gabi walang kuryente. So tipo nung bata ako, growing up, merong mga cartoon sa Channel 2 na yung Batman, the Animated Series, sa X-Men, magkasunod sila. After the news, after TV Patrol, hindi ko mapapanood kasi starting from like 4 o'clock hanggang mga 8 or 9 o'clock, walang kuryente sa amin. So so lahat ng yan ay nangyayari sa buong Pilipinas for a time. Tapos water crisis rin, ng tubig. So nangyayari gabi-gabi, nagigib kami ng nanay ko. May poso sa likod ng compound doon kami pupunta every night. Tapos may malagaming drum, nalagyan namin ng tubig. So lumaki ever since with a mindset na a lot of these things na for whatever reason akala natin ay we deserve in some way na kuryente, tubig, pero pinagkakait sa ng estado in some ways. So kailangan magawa ng paraan. Isa pa nga yung mga magulang ko, lumaki sila nung 60s, 70s, 80s. Tapos nung 80s, punk sila, yun yung naging thing nila for so long. Tapos yung isa din sa pagpapalaki sa akin, bukod din sa as a baby na dala ko sa kung saan mga concert and stuff nun. Kaya siguro bingi ako sa yung left ear ko permanently sarado yung eardrums. So feeling ko may kinalaman yan. Tapos yung isang na-discover rin din is so yung tatay ko na nasa radio station, DJ siya, noong time na merong na mahalaga pa ang merong ang taste sa music, sa pagiging DJ. So essentially, hindi yung pinapatugtog mo sa radyo, hindi necessarily yun na ibibigay sa inyo ng recording companies. Yung karamihan ng pinapatugtog niya sa radyo na ay local na musicians. Tapos nung umpisa pa ng early 80s,
may dun sa board work niya, sa radio show niya, sinabihin niya yung mga tao na kung meron kayong mga demo tapes ng mga banda niya, padala niya, patugtog natin. So yun yung naging takbo for maybe 6 years hanggang end ng martial law, end ng Marcos regime, 86. Bumalik sa RJ, sa DCRJ yung dati. So bumalik si Ramon Jacinto kasi na-exile siya ng Marcos. Pagbalik ni Ramon Jacinto, siya na ulit may hawak ng radio station. So naging square ulit yung naging square and very straight ang RJ nung pagbalik niya. So nawala ulit yung punk, Pinoy rock, mga ganyan. Pero while everything was happening ng early 80s to mid 80s, na-expose lang yung wala ko primarily sa 82 ako pinanganak. So still a kid, pero exposed sa maraming DIY na kultura. So art, malinaw, music, and well, primarily music and fashion. You can do it yourself. Tapos living lang basically in the Philippines, you can do it yourself or provide for yourself. Do a lot of socially sustainable sana na mga proyekto, etc. etc. So coming of age, malikang pagsulat undergrad dito. Naging member ng UP UGAT. Tapos yung isang nakita kong practice pala dito sa UPI. So baka maninulat ka, sali ka sa student org kasi aplikante ka. Tapos kapag naging member ka, i-workshop yung trabaho niya. Ideally, end of the year, meron kayong publication. Kasi yung publication na yan ay, ang laman na ay trabaho na hinasa from all that workshop na dinahan niyo from nung aplikante kayo to yung member na kayo. Tapos naisip ko, ang weird naman nun kasi, di ba, yung tawag ngayon na gatekeeping. Kasi may gatekeeping involved, you know? Theoretically, lahat kayo equal. Lahat kayo MP, or for the most part, MP, undergrads, wala naman teacher sa inyo, wala naman, lahat kayo dumadaan sa same classes, etc. etc. Baka mas matanda lang sa inyo yung isang tao, pero what's age, di ba? Noong time na yun, yun nga yung binanggit nga ni HMB na marami lang teenage angst. I was 19 that time. Excuse me. So yung naging proposal na dun sa grupo namin was kung yung gawin na lang sa workshops ay every time merong bagong mga aplikante, so yung workshop yung trabaho nila, kasi lalabas namin. So hindi na kami maghihintay dun sa end of the year na pag-iipunan yung yung volume. Gagawa na lang kami ng scenes. So isang kopya ng time na yan siguro wala pang 10 piso para ipagawa. Tapos sa shopping center pa nung hindi pa nasunod yung shopping center. So ang nangyayari, every like 2 to 3 months, meron kaming may workshop kami na will run for 2 to 3 months. Tapos kung ano yung trabaho doon, gagawin namin zine. Kaya Bagito yung pamagat na new members. So ito yung mga per batches pa yan. Kung kilala nyo yung chair ng PhilDep ngayon, si Shedar, so ito siya, ng aplikante siya. Yan siya. Tapos ito ako nung 21, 22, so sobrang payat ko nun. I was around 120 pounds lighter. Tapos ito si Shedar, nung aplikante siya. So ginawa namin may mga thematic kami ng things. Yan yung mga bago members. Ito, nagkaroon kami ng thematic na tungkol sa mga bakla. So gay work o peer work. Sa ibang magat kasi tatalino kami ng tao na MP undergrads. Bata-bata, paano ka nabakla? So, tapos kung meron sa inyo yung UP Writers Club, ito yung nung na-revive yun nung 2002 I think. Ito yung unang literary apprentice na nilabas. So may trabaho ako dito na maikling kwento tungkol kay Mariton Pacheco, yung reporter para sa Channel 23 na nobody knows na. So naging malinaw na may paraan para ilabas yung trabaho namin na hindi
ano, hindi nakasalalay sa fundraising para sa folio. So hindi nakasalalay even din sa editors na syempre yung editors na yun yung feeling ng grupo ay yung mga mahuhusay na manunulat ng ugat. So nakarely lang yan dun sa mga bata, dun sa mga bagong miyembro, dun sa publishing head na most of the time nung estudyante ako dyan ay ako yung madalas na estudyante. Tapos essentially kahit anong gustong i-publish nung miyembro na yon, nung writer na yon, isasalang namin kasi yun yung ipapublish. So essentially walang gatekeeping. So before that, ito yung isa pang ginawa ko nun. 18 ako nun, so year 2000. So it's probably older than some of you. Yeah, right. Siya, manual siya tungkol sa pagsusulat. Tapos, isang na-realize ko preparing these things for, I think, original. So, ginawa ko ito sa opisina nung saan ako nagtatrabaho. Handwritten lahat. Tapos hand-drawn yung mga drawing. Etc. Tapos, may photocopier doon. Ito yung kinalabasan. Gumawa kami ng, I think, 30 copies na ito. Yeah, right, yung pamagat. Tapos, yung isa na-realize ko nung napasadahan ko lahat ng most na ginawa ko. Karamihan na ginawa ko ay mga manifesto. So ito tungkol sa self-publishing rin. Nung ginagawa na namin yung BLTX, yung annual expo namin. So meron siyang manifesto tungkol sa pag-self-publish. Tapos yung pinakita sa inyo na the instructions for the incline ay manifesto rin. Tapos hanggang ngayon gumagawa ko ng manifesto. Yung isang realization ko din, bukod din sa eventually ng estudyante namin dito, tapos nagbabasa ng kung ano-ano, yung pinaka-appealing sa akin, yung notion na yung art ay tinutulak ka para maging mas mabuting tao in some way sa lipunan. Tapos ginagawa niya yun through provocation. Tapos yung provocation na yun ay through publishing, di ba? It's through manifesto. Manifesto ay very specific na publication meant to provoke you to listen and basically change your ways. Yun yung takbo na manifesto. Tapos, marami na sa self-publishing. Once magbasa kayo sa kasaysayan ng independent publishing, small press, self-publishing, makikita nyo na marami doon ay mga manifesto. Marami doon ay nagkukwento, nagpapahayag ng buhay na hindi necessarily nakakwento sa labas ng mainstream. Sa mainstream na hindi na nabibigyan ng boses. Tapos nakita ko yung excuse me, nakita ko na nangyayari yan sa maraming mga batang manunulat na kung saan kasama ako ng panahon na yun. So essentially nakipag-away ako sa maraming tao para ipakita na may paraan para kumawala mula sa mainstream publishing, academic publishing. Yung time na yun, ang mainstream at academic publishing ay pinapatakbo lang siguro na parang mga 30 tao. So yung mga tao na may trabaho sa Anvil, meron isa ng trabaho sa UP Press, meron isa ng trabaho sa UST, meron isa ng trabaho sa Lasal, meron isa ng trabaho sa Ateneo. Tapos sila rin lang yung nagde-decide for everyone else. Na sila rin lang naman. Tapos kasi nga magkakapagsulat ako sa Filipino language. Noong time na yon, walang lugar para sa non-English language na Philippine non-English work na written by Filipinos. As in, predominantly literary magazines, newspapers na nagpa-publish ng creative work, ang pinapansin lang ay English language. Walang lugar for Filipino language or for Bisaya or Ilocano. Ilocano meron. May sarili silang thing. Pero everyone else wala. So, naipon lahat ng sama ng loob ko tungkol sa sitwasyon na yun. So, nag-umpisa nga na ipakita na may paraan para gawin to. Tapos, cheap lang siya gawin. So, mabilis lang siya gawin. Meron akong halimbawa dito na
Kasi for a time, ni-invite ako ng CCP para mag-lecture ko sa zines. Meron silang thing doon na isang buong araw, may mga classes na takes 30 minutes lang na lectures. Tapos yung ginawa ko doon ay, in 30 minutes, mag-lecture ako sa history ng zine, tapos kung paano gumawa ng zine, tapos gagawa kami ng zine doon, tapos may photocopier sa tabi ko, i-assemble yung zine na yun, tapos gagawa kami ng mga kopya. So ito yung ilang kopya doon. So basically parang, after the lecture, may 5 to 10 minutes kami na bibigyan ko sila ng prompt, tapos gagawin nila yung prompt. So kunyari, kung 50 tao yun, pipili lang ako sino yung willing na isama doon. Tapos, kasi may sister sa tape sa tabi. So i-assemble ko in front na doon. Tapos yan na, photocopier, i-photocopy ko. Para makita lang talaga na even within like 30 minutes na may lecture pa involved, kaya makagawa niya ito, tapos okay na. So kung pwede siyang gawin with stuff like, di ba? Stuff you've written lang for like 5 minutes, written and drawn for 5 minutes in your chair, pwede na maging published work. What more pa pag upuan mo talaga siya, no? At nagawa ng paraan. Sinama ko to kasi natuwa ako. Merong photocopying place sa ISSI, tapos doon ako dati pumupunta kasi sa shopping center na masyado maraming tao, tapos malayo. Yung tambayan namin dati doon sa tabi, maraming bubo dati doon. So natamad lang ako pumunta. Ay, may klase ako sa ISSI. So pag nandun ako sa klase ko, bago yung class, pupunta ako sa photocopying place, papagawa ko ng zines ko. Tapos may isang gaya ako doon na nakasalubong for once na, kasi matagal kong ginagawa, hindi pa nakakasalubong. Biglang may one guy doon na nagpapagawa na ng zines niya. Tapos nag-usap kami for a few minutes. Tapos binentahan niya ako, so binili ko. Tapos nahanap ko ng bigla. So 2002 kami nag-usap, ito lumabas. So 21 years ago, yung zine na. Tapos nahanap ko lang ulit by accident kanina. Nakakatawa. So buhay pa yung thing. So Diliman Commune, yung cover design. Noong time na yun, wala pa sa Google yung images na yan. So the guy had, pinag-usapan, naalala ko. Punta siya ng main live, tapos pinapakopy niya yung mga litrato doon. Kasi photocopy ng mga litrato na yun yung ginamit niya to photocopy pa yung design na to. Tapos nung I did the math, 31 years before lumabas yung seed na to, nangyari yung Diliman Commune. Tapos 21 years ago, nakuha ko yung seed na to. Bizarre lang ng padakpo. So yun. So hanggang ngayon, gumagawa pa rin ako ng kung ano mga kalokohan. Hindi na i-wire. Pakita ko na lang. Kasi, no, I have it pero sayang yung oras. So gusto ko lang ipakita yung iba mga trabaho. Kasi eventually pag gumagawa rin, hopefully kasi gumawa rin kayo si Apple ng sa inyong trabaho. So ito yung binanggit ni El Bimbo Variations. Yung concept nun ay 99 retelling ng first two lines ng huling El Bimbo. Tapos, so pinapublish namin, namatay yung tatay ko noong 2008. Tapos nagkaroon ng maraming donation, whatever, mga fund drive. So may naiwang pera. So ano pwedeng gawin sa pera na to? So mag-publish ng libro. So nag-publish ng libro, tapos nanalo yun ng isang award. Tapos tuwan-tuwa kami, so nag-reprint kami. Pero yung naisip ng schema doon is every reprint, ibang cover. Tapos every reprint, may binabago dun sa loob. So kung ano yung unang edition, hindi na yun yung itsura ng kung ano yung latest edition. So yung unang edition 2008, ito yung 2010 na. Iba yung cover nun, black and white lang. Nung 2010, gumawa kami ng 6 na iba-ibang cover. So variations mismo ng that one cover, si Paraluman, tapos mga variation nun. So ito yung 2010 edition. Tapos yung 2016 edition, yun naman. So ibang cover ulit. Tapos every edition siguro mga 200 copies, 300 copies, 500 copies, mga lang. Kung ano lang yung kaya ng pera namin, tapos kung ano rin lang yung
dami na hinahanap ng mga tao. Yun yan. So, walang excess. Ideally, walang excess. Kasi pag mag-excess, sayang yan. Basura na yan, di ba? Or kung nasa bahay mo lang yan, it's taking up space sa bahay niya. So, for me, ecologically viable rin ang self-publishing. Kasi walang excess. Ang kailangan, kung anong dami lang na kailangan nyo, yun na ipapagawa niya. So, walang labis. So, very much, against rin dun sa mode ng kapitalismo na of plenty, di ba, na maximum number of copies na pwedeng gawin for the cheapest. Pero hindi naman mabibenta. So, nandiyan lang siya. Makukuha nyo man through Big Bad Wolf, may iba siguro sa inyo mo yung Big Bad Wolf, illegal yung ginagawa nila. Remainder books yun. So basically, wala silang binibigay dun sa publisher or even sa author mula sa benta nila dun. Kasi remainder books yun. Yung concept nun ay, binabalik ang remainder books sa publisher. Kasi yung publisher, pinapulp yung books na yan para maging papel ulit, para makagawa ng bagong mga libro. Somehow, meron kilalang pirata yung Big Bad Wolf na intercept yung mga libro. So binibili nila by in pound yata, sa bigat. So they get it cheap, kaya they sell it cheap. Wala silang binibigay to anyone else but themselves. Sa mga Big Bad Wolf. Huwag niyo supporta. So ito yung ito yung latest, 2022 edition. Mas maliit na doon. I have that. Ay, okay. It's this one. So, Ayan. Kasama sa series ng mga libro namin sa favorite bin. we found the old, what is this, a Gramophone, yeah. And then we just stuck some flowers. Tapos, tapos gate ng kapitbahay yung blue. So, kinuna ko lang ng litrato sa gate. Tapos, hiwalay pa yung gramophone saka yung bulaklak. Kasi saka ko lang naisip na pwede lagyan ng bulaklak. Tapos, pinotoshop ko na lang. And then, Tapos, yung mga bumo na pasok. sa Sa garden. garden namin. So, I do silly things like maps na naiiba yung mga pangalan ng mga street names. Tapos meron parang guideline of how to walk around the city para ma-defamiliarize yung lugar. So, tipong lakad ka lang pero always and given the choice, always take the right path. So, right ka lang na right. Tapos after like 8 rights, tingin kayo, tapos write something about that next. Ganun. All these mga pretentious writerly things. Tapos, I do a lot of mga card stuff kasi obsessed ako sa random stuff. So, isa sa pinakamamahal kong bagay na ginagawa is kapag nagtatrabaho ako, may dice ako, or may teaching, or may mga paraha. Kasi yung ginagamit ko to decide on what to do sa trabaho. So, marami akong ginagawang trabaho na nobody really reads, na walang lugar sa market. Kasi I really enjoy it. Yan, may mga ganyan pang So, puro manifesto. It's ways of thinking about writing or creating in a different way. Ito yun ang sinilig nga akong magsulat ng mga travel stuff. Dati yung Cubao ay wala pang, hindi pa nirerenta ng Ayala yung Cubao, so wala pang gateway. Wala pa yung mga itsura niya ngayon. Naglalakad ako dahil kasi lumaki ako sa Cubao eh. So, lagi ako naglalakad doon. Tapos nung nagsusulat na ako, lagi ako nagsusulat ako sa Cubao. Tapos inipon ko yung writing ko na yun na by that time worth mga 10 years na of writing. Tapos gumawa ako ng map. So may map na may grid. Tapos may mga coordinates sa grid. Tapos kung ano yung kwento dun sa grid na yan, sa map na yan, sa location na yan. So, ganyan. So 2011 yan lumabas. Ginawa ko rin sa Hong Kong nung na-invitahan si Shane magsalita tungkol sa poetry sa Hong Kong. So ito, ginaya naman yung parang mga gravure ng mga Hapon sa mga Chinese na publishers. So photo book siya. Tapos nag-Google Translate pa rin. Nakalimutan ko na kung ano yung sinasabi. Pero yan, nagmagawa mga mosaic na ganda-ganda na lugar. So yan. Tapos, dito kasi sa Apple, so dinanggit yung Another Green World, yung namin, thing namin nowadays. Tatlo kami, mainly ako,
si Apple. Tapos ito si Josel Nicolas, isa rin na gumagawa ng comics. Tapos ito ay trabaho niya na autobiographical comics, pero mga ano sila, mga bear sila, mga ano, aso, ganyan. Pero autobio. So lampas 10 years na niya ginagawa to. Nobody cares rin dun sa trabaho. Pero magandang trabaho siya. Ganda. Si Apple, mamaya papakita niya yung trabaho niya. Pero ito yung latest na collection ng gawa namin. Ito, gawa ni Apple. Tapos ito yung latest installation ng, ano, ng windmills. So yan siya. Si Giselle as a bear. Tapos, ito pa yung isa namin gawa. Ito yung isang issue with si Bong Revilla na meron libro sa atar na ngayon melag. Kasi ito gawa ko. For some reason, mahilig ako sa mga characters na mga bata na creative. Tapos, may mga kalokohan sila ginagawa. So, ito yung isa sa mga yan na naganap nung Pinatubo Explosion na 1991. Tapos some post-apocalypse na mga pusa yung mga character. Tapos meron kami dito, ito, proud ako dito. Si Ed Pucado, batang Henya. Tapos, boy genius siya, pero batang Henya rin siya. Kasi yung dialogue niya, batang Henya. So, mga ganun kalokohan. Wala nang bumibili ng trabaho namin na ito. Tapos yung latest na ginagawa ko since 2004 ay pero so ito ay tungkol sa ecological disaster na kung ano yung magiging buhay, patay na lahat ng tao sa mundo. So medyo obsessed ako dun sa pagkukwento dito. So marami pa akong ibang gustong gawing kwento. So puro yung energy ay decay, all the human all the traces of civilization ay kinakain na ng mga bulate. Saka ng mga carnivorous na mga halaman ng fungus. Tapos ngayon pa lang meron na pala ako 10 years worth of work kasi 2011 ako nag-umpisa mag-drawing saka magsulat. Ito ay isang variation of folding. May paggawa ng folding sa inyo ng nakita ko yung trabaho niya pala. Ganda. Tapos pero ito folding siya na hindi yung ganun yung itsura, hindi yung may cut, kundi niyaran sa folds. Next time padala na lang ako sa ibang fold niya. Tapos ito yung latest na hopefully matapos this weekend. Yung plano ko dito A3 size o baka bond paper size na ganun, so lagi lang spread. Kasi nabibili ako ngayon na nagda-drawing dito sa iPad. Hindi pa tapos. So yeah. Yun pala muna, pasensya. Naganda ako, tapos biglang nawala lahat ng nangyari. Wala akong tapos. Ngayon na. Wait na parang meron. Or pwede na ba yun? Oo. Ayun. Tama, pero napapagod. Kailangan may tao. Wala na kapit mo. Ako gagawin. Okay lang, pwede ko naman pakita mo. Malaki naman po. Hindi siya matagal. Hindi. Kailangan Naka-zip file. Ano ba yan? Dapat kasi natin yan. What? Mali. Okay, yan lang. So we listen to Apple and then let's just ask questions now after. Bilis lang. Diba? Ito pala yung latest na namin ginawa, Hiwaga. So ano siya, mga horror comics na yung concept namin dito, what if
hindi tumigil yung mga traditional horror and fantasy Pinoy comics from like 50s, 60s, 70s, 80s. Kasi patuloy lang siya. Tapos buhay pa rin hanggang ngayon. So ito yung namin, proposition namin. Si Apple yung drawing. Ito lang. Yun lang. Magandang umaga. Ako si Apple na sa Maligumay. Naka-introduce introduce kayo ng kanina yung topic. Na-introduce yung topic na YDIY. Sige. So, siguro pareho kay Adam na yung minsan yung sagot sa YDIY, parang papakita na namin yung ginagawa namin. Kasi iba-iba rin, parang kahit pare-pareho kami minsan ng walang bumibili. Pare-pareho kami ng level ng enjoyment na paggawa. Tapos yun, sinishare lang namin sa inyo kung saan galing. Parang yung inisip ko na gusto kong kwento sa inyo. Parang hindi ako sure kung napabasa ko sa kanila yung alaman ng tao. Okay, so yung alamat ng pangit, ano siya, ginawa ko siya noong 2007-2008. So, kung nabasa niyo siya, baka maraming dito ng mga bagay na hindi niya siya gagawin ngayong panahon, di ba? So, inappropriate things. So, yun yung disclaimer ko for today. 2000, yung maraming ignorance noon na nakakatawa pero offensive, mali. Pero yan, hindi ko sila, baka skip ko yung iba, pero pagkwentuhan natin yung mga things. Parang yung process ko sa paggawa ng comics, minsan nagagaling siya sa word lang or words na fun na naisip ko, tapos nakalistan sila sa phone ko. Tapos gagawin ko silang comics kapag may lakas ako, may oras ako para gawin yun. So ako nga, nagtatrabaho ako sa advertising for 20 years na. So ano siya, hindi ko yun nire-recommend kung afford niyo. Huwag kayo magtrabaho sa capitalism. Pero di ba usapan yan dahil bagay ko yung change sa usapan yan. Pero 20 years na ako nagtrabaho. Tapos lagi kong ina-acknowledge yung privilege na maswerte ako na may oras ako gumawa ng ganito. Tapos na-share ko sa mga tao. Tapos naimbitahan pa sa mga ganitong klase para mag-share. So, ayan. Yung alamat ng pangit, nagsimula lang siya na idea na iniisip ko na yung eyelids yung problema ng tao. Kasi yun yung reason kung ba't hindi tayo pare-pareho. So, yun lang, yun ang premise niya. Tapos, nag-invent na lang ako ng story around it. Na parang nagsimula yung unang panahon na pare-pareho lang lahat dahil walang eyelids. Kasi, at the same time, na-realize ko rin na yung drawing style ko, yun yung kaya kong gawin, yung bilog lang na tulbok ng mata. So parang nagkataon na nag-work yung idea ko na eyelids yung problema. Sakto yung mata ko na drawing, ganun din. Parang sa kadang time na dinodrawing ko lagi yung mata na tulbok, tumang-tuwa ako dyan. Actually yung gano'n minsan, natutuwa pa rin ako pagka. So parang ito yung kwento niya na may yung usual na may matanda na nagsasabi ng mga aral, tapos may yung hari, pangalan niya si Pangit. Nag-utos lang siya ng palagyan ng tao ng eyelids. So walang explanation na kung para saan siya or anything. Parang may power lang yung hari na ipagawa sa mga tao. So, ayan, pinatahi niya sa mga mata ng mga tao. Nag-suffer sila hanggang sa pinangalanan ng matanda yung ngayon na pangit yung highway. So, yun siya.
Wala siya masyadong ito naman, noong time na yun, gusto ko lang gumawa ng alphabet na poster na abakada pa. Tapos yun, nag-drawing ako ng mga bagay na unang pumasok sa isip ko. Alini, binyag, tangkong, lalagay. Kung may isang copy dito na malibigay ko. Ito, na-inspire ako dito dun sa mga codex na libro, yung mga nag-invento ng sarili nilang language. May time na ito na parang may pangarap ako na gumawa ng sarili ko, pero hindi ko siya nagagawa. So, yeah, alien language siya. So, may astronaut lang na nasa iba siyang planeta, tapos nakakita siya ng mga life forms doon, tapos nakipagkilala siya, tapos hindi niya, tinry niya picturean, tapos hindi lumabas sa camera niya. Isa rin, so iniisip ko rin ito nung time ito na parang ito yung sobrang strong naniniwala kung hindi totoo nagkaroon ng moon landing. Kasi parang yung time ng 1960s, sobrang linaw ng mga pictures nila na first time sila nag-land doon. So parang yun din doon din galing yung idea na parang na-picturean niya pero walang lumabas. Kasi hindi mo alam yung relationship ng ilaw sa environment, di ba? So, skip ko na itong mga iba. Na-realize ko rin na itong sa Alamat ng Pangit, parang lahat, ang daming violent na stories. Sobrang nag-end up na may patay or may ganyan. Inspired ako naman ng mga gawa ni Edward Gorey nung time na yun, na parang yung mga batang kung ano na lang nangyayari sa kanila na hindi maganda. Isa ito yun sa parang gano'n, yung huwag ka makipaglaro sa baka, hindi ka sigurado dyan. So, yun, parang fun lang siya ng baka, yung baby and cow. Sorry, isa na-explain ko, pero ayun siya. Ang dark nitong kwento na to, pero naalala ko na paborito ko siya nung time na ginagawa ko kasi wala, feeling ko nakakatawa siya. So, may mag-best friends lang na baka at saka bata. Tapos, dala ng kahirapan, kailangan nilang ibenta yung baka. Kasi umabot sa point na may ginawang hindi maganda yung nanay sa anak niya. Tapos, nag-continue sa parang dream sequence na na-meet niya ulit yung baka. Hanggang sa, ayun, patay na sila pareho, nag-celebrate na sila sa langit. So, kung may files kayo, kung nabasa na, try nyo na lang basahin. Ito, yung paglaro lang rin dun sa format, like itong baliktad, na parang nag-start sa end na, ayun, yan, literal na baliktad lang siya. Tapos tapos nasa kanya nga ang huling halakhak kasi yung story nag-start siya sa last panel na, ayun, nasa akin ang huling halakhak, tinuro mo. Tapos, tumingin ka doon, tapos parang nag-interact sila sa page mismo. So, nag-exchange lang sila ng tawanan. Tapos parang nadulas yung isa, tapos nag-end na sa kanya yung halak. So, yun yung baliktad. Itong biscuit, may biscuit lang doon na nakatayo. Tapos parang may tao na sinabihan siya, ang yabang mo ah. Wala nga akong ginagawa eh, kainin kita dyan eh. Kasi kinain na. Isda. Tapos nung time na yun, itong Jolog ng Langit, ano siya, yung sticky caps na era na sa texting na sa totoo lang nagagandahan ako dun eh. Yung parang ganda ng tsura niya, di ba? Pero parang efforts. Parang yung time na yun, parang may stigma na parang Jologs yung gumagamit ng gano'n. Tapos parang kakaroon ka pa ng voice kung paano nila binabasa yung mga ganito, di ba? Tapos parang annoying siya na. Tapos parang, kamusta po kayo? Dito po kayo dahil. Tapos, yun, yung angel, yung bantay yung gate, tinulak siya sa alis. Sama siya. Fun lang, kaning baboy. So mga kaning na baboy. Cute. Cute. So, si Lolbot, yun siya. May lalaki na lumapit sa kanya. May tao na lumapit sa kanya. Lolbot, mag-joke ka naman eh. Sabi niya, hindi ako mag-joke, tumatawa lang ako. Minura siya, sorry sir. Tapos
tumawa ng malakas yung, ang lakas mo tumawa dahil ako si LOL out loud bot, hindi lang basta laugh out loud. Tignan mo muscles ko. Wala lang. Itong mga ganito, yung tawa ng tawa, gusto mag-asawa. Meron comics dati na yung kabataan namin, yung saranggola at saka pambata. Tapos parang laging may comic station sa Lawi ka ni Lolo Brigilo. Parang ganito yung format niya. Parang comics, nandun lang yung sa Lawi ka sa end. Ano ulit ang sa Lawi ka sa English? Ano sa English yun? Proverb. Proverb. Yeah. Ayan. Mga salawi kayo ni Lolo Brigilo. Kasi ito natatawa ako. Ayan. Kasi natabi sa nandibili sa ganitong humor pero ayan, di tumao pa. Wala akong tissue di ko na kaya. May lumabas na tao. Ayan, may dance number 4. Yung mga pelikula na dati lagi, mga comedy movies at nag-end lagi sa dance portion kahit anong mangyari. Itong longganisa, sobrang nanggaling ko sa idea nung kumakain ako ng longganisa. Parang ang absurd din na pagkain para sa akin. Kasi hindi mo makikita na as humans, kaya natin gumawa ng ganung bagay na babalot mo yung laman ng karne na yun sa bituka ng baboy. Tapos ang sarap. Tapos imagine kung paano natin siya nagawa nung nag-develop previously. So parang, yan, tinatry, pahilig akong invent ko ng pinanggalingan yung mga bagay. So parang, nung panahon na naghahanap pa lang tayo ng pagkain. Tapos in-imagine ko paano nila ginawa, gumawa sila ng longganisa agad on the spot. Sobrang niyang gory and violent. Pero parang idea niya, magandang idea siya yan, longganisa. Binaboy mo tapos parang, benta mo na lang, sige, try ko lang. Tapos ito yung time na ng 80s and 90s, parang ang daming mga teachers na nagbebenta ng mga, kasi nasa Pilipinas tayo, kailangan. Tapos, nangyayari talaga siya, bibentahan kami ng mga karne, t-shirt. At saka nangyayari talaga itong in-exempt kayo sa klase dahil hindi ka. Weird nung panahon. Tapos, I'll buy na. Tapos may kaklase talaga ako na si Julius, tapos mayaman talaga siya. Tapos, ginagawa niya talaga yan. Siya talaga yung, kasi ako parang sasabihin ko pa sa nanay ko pag uwi siya hindi niya ginagawa yan. Kasi, meron na. Nag-design na siya. Ako parang, mama may nagbebenta sa school ng ganyan. Ito naman si Mantequilla, parang, siya, galing, inspired to kay Dharma. Hindi ko lang alam yun, kasi parang yung mga pangalan, di ba yung tunay na pangalan ng Dharma sa buhay Narga. So ito si Mantequilla, yung pangalan niya, si Tequilla Man siya, superhero. Tapos yung hindi ko na tawid dito sa joke na to, yung tequila, kasi parang siya, di ba? Tequila sa pelikula yun, di ba? Yung, tama ba? Tequila. Di ba yun? Tequila, box office. So parang gusto ko sana gawin parang pelikula siya, pero hindi ko siya na-drawing ng maayos So ganyan lang, parang dumating si Tequilla Man, may mga fans siya. Ang dami kong fans, parang sisigaw niya, man tequila, tapos nagiging butter siya. Yun yung superpower niya, nagiging mantequilla siya. Tapos yan, yung mga fans niya, kinakain siya, bili ka pa ng pandesal. Bagay talaga ang pandesal na may mantequilla at kape. So parang, yun yung mga favorite ko rin na snack ng bata ko. Yung sausaw yung pandesal na may butter sa kape. Tapos, okay mga bata, tama na yan. So last na birds. Tapos meron siyang bird na taga-sigaw ng Tequilla Man para bumalik siya sa pagiging tao. Okay. Walang anuman mga bata, walang anuman. Ako si Tequilla Man, ako ay nagiging mantequilla. Naging mantequilla. Tapos ako si Bird, tagapagbigkas ng salitang Tequilla Man. Tapos naging Tequilla Man. Salamat Bird. Nagiging ano ka nga ba ulit? Mantequilla. Tapos iniwan na siya. Hindi natin alam ba siya iniwan, pero iniwan siya. Okay lang. 2 minutes. Yes.
Last. Itong last. Yeah. Ito yung code name error, your error without the T. Para tungkol siya sa character na, ayan, lagi siyang mali. Kasi siya na si error, nawala yung letter T niya. So, literal siya na ganun dito. Parang calling error, wrong target, I repeat. Mali na naman. Tapos sabi sa'yo, hindi ako yun. Sabi, operator, please track my team, mukha na akong tanga. Copy that. Biscuit na naman yung character. Madali kasing i-drawing. Tapos parang yan, tinatrack yung si T, tapos hindi pa natin alam kung ano siya. Pero yan, dumating siya, letter T siya talaga, nasa bar sila. Tapos yan, hindi mo ako kailangan, tapos kailangan kita, hindi. Bakit? Sapagkat ako'y nakasama lamang sa'yo. Hindi, basta kailangan kita, please, mali ka as usual. O, ba't mo kasi ako iniwan? Ngayon, lagi na akong mali. Nag-sorry si T sa akin. Nung iniwan kita doon, lamang natigil ang pagkakasik mo ng Latin. Nakatakot ka noon, grabe. Kaysa naman ngayon na lagi akong mali. Tama ka, mali pala. Basta tadhana mo yan, okay. Ang pangit mo, sinabi kong pangit siya pero alam naman niyang mali ako. Bahala ka sa buhay mo. Tapos so drama tong story na ito. So, tama ba ang ginawa ni Tim? Kasi yun ang nga bang maging mali kaysa naging nakatakot. Nasa iyo ang kasagutan. Thank you. Thank you, Adam and Apple. So, turn over to you. Wala, kung ano yung tanong mo sa kanila, once you start. Bibigyan ko ng comments. Apple, okay, I'll ask. See, Apple, I've seen your like really highly technical, fine art type of work. So, Apple is trained sa fine arts na. So, curious din ako kung actually ang preferred aesthetic mo is Comments. yung parang caricature, cartoonish, when actually sobrang kaya ni Apple yung so, bakit? Wala, yun ba? Ang bilis magkwento sa drawing ko na to. Parang ang bilis niya natatawid yung humor na gusto kong ilabas. Yun, yung favorite artist ko sobrang magaling. Edward Gorey, Mike Allred, mga yan, sila Josel Nicolas, sila Bong Revilla, mga kaibigan namin. Tapos, pag nagtatry ako dating ganun, hindi siya nakakatawa. Pagka ito, nakakatawa siya agad. Kahit for me, parang, yan, no, parang, minsan hindi na nila kailangan may sabihin, pero, Kahit same story, kung different kasi art style, not as effective ng ganun. oo. Yan, yung bago kong comics na ginawa ngayon, walang mukha, kasi hindi siya comedy. Yan. I think bago Ito na diba, tayo. so, Ito na tayo ngayon. okay, meron mo tanong? Whether content na nakita nyo or just yung paggawa. Start. Ito na mga photos. Yes, 30. Sa usual yung process na like starting kasi sometimes yung matagal na part is yung gusto pagsimula. May idea, hindi pa simula sa ano yung sa inyong experience, ano yung usual na parang yung process kapag May comments. simula ng project. Yung nung ginagawa kay Alamat ng Pangit kasi naipon ko lang siya na madami, pero nung time na nahihirapan akong magsimula, parang nag-decide ako magkaroon ng parang ritual na tuwing Sabado ng umaga pagkagising ko, tapos sinet ko yung araw na yun na parang gumawa ng Sa Vietnam ka pala, no? Oo, sa Vietnam pa ako. Kahit nung pag-uwi ko dito, parang tinry ko magkaroon ng ganong disiplina. Kasi yun parang inisip ko na kailangan kong may isang ganon.
Kasi nagagawa ko naman siya kahit kailan, pero pag napapansin ko 3 weeks na or isang buwan na akong walang ginagawa, parang yung Sabado na umaga na yun, doon ko siya ginagawa. So, Yung sa akin kasi kapag gumagawa ko yung meron talagang expectation na ilalabas ko siya in some way. So kung zine man o comics man or blog post ng time na yun. So laging merong ambition na siya for final talaga na production and distribution yung trabaho. So may expectation ako at least sa sarili ko na merong certain level of certain level lang na husay yung pagkakagawa. Siyempre sa standards ko ng husay. Which isn't so much naman kasi masaya ako sa maraming bagay. So mababa yung isang magandang bagay tungkol sa self-publishing for me is pinababa niya talaga for me yung standards lang ng paglalabas lang ng trabaho. So even yung expectations ko para sa sarili ko ay hindi ganong kataas. That said, kasi mataray akong tao tungkol sa trabaho ng ibang tao. Tapos kahit pa paano may na ina-apply ko rin naman sa trabaho ko. So kahit sabihin ko na mababa yung standards ko sa quality ng paggawa, may alam ko naman kapag hindi maganda yung ginawa ko. So hindi ko lang siya ginagawa. Pero yung isang magandang kinakalabasan ng ganong paraan lang ng pag-iisip ko sa paggawa, madali sa akin gumawa. Kasi nga hindi ko pinapangunahan ng kung maganda ba to o yung kalalabasan, o kung sino magbabasa nito, o kung sino magpo-publish nito, o kung mananalo ba to ng kung anong contest, o magugustuhan ba to ng teacher ko, mga ganun. Kasi ang unang-unang audience dun sa paggawa ay yung sarili ko. Tapos yung nabanggit nga ni Apple, kahit mismo dun sa paggawa yung act ng paggawa, basically kung nagsusulat man, yung pagsusulat, yung pagdodrawing, yung pagbuo ng zine mismo, physically, I enjoy para sa akin yung buong proseso. So naging madali gumawa. Kasi pag gumawa ako nag-enjoy ako. Kasi yung tumatawa ako. Ganun. Diba? Siguro, kailan mo lang din yun ba? Yung nandiyan si Apple na yung may ritual. Or parang i-factor mo siya sa schedule mo. I know kayo, sabi nila niyan, kasi may classes kayo. So, kaya di ba? Pero alam niyo yung kagandahan. Once matapos na kayo na magsisingit. Nagsisingit mo kung saan kayo. But also yung sinabi ni Adam, it took a while for me to learn that yung not to be so precious about what you make. Yung parang kahit pa paano nakakatulong din yung hindi ka naman masyadong mahalaga, di ba? Yung bilang tao tsaka bilang manlilikha. So just, di ba, parang wag din masyadong parang lahat na lang napaka-importante. No? And that took me a while to learn din kasi nga, pag ako kasi very traditional, parang kayo, school, parang very formally trained. And in that sense, dahil dun sa mga nakakabit sa training na yun, parang lagi na lang kailangan pag ginawa ka, mahalaga siya. or maganda siya. No? And so, nakakatulong din yung ganong attitude na yung paglikha at hindi lang naman sa ganong konteksto kailangan gawin. Yung maganda yung binanggit ni Apple, yung just yung regimen lang na yan. Dati, yung ginagawa ko sa'yo, nag-isip ako madalas ng kung anong conceptual thing na pwedeng gawin for an extended period of time. So, may isang beses na siguro, mga 23, 24 ako. Speaking of mga dapat hindi na ginagawa nowadays, meron akong series of poems dun sa blog ko nun na yung pamagat Bikini Idolatry. So, tungkol lang siya sa mga tula siya in Filipino tungkol sa mga AV idol nung panahon na yun, sa mga Japanese na models na of a certain age, tapos nakabikini lang sila madalas, tapos pinutulaan ko lang sila. Tapos everyday ginagawa ko yun, umaga, maghanap ako ng litrato ng kung sinong Haponesa na nakabikini sa Flickr. Yung time na yun, yung
social media na photo sharing website. Tapos i-share ko yung litrato, tapos may tula. Tapos everyday. Sabi ni Anne-Marie, sinasabi ni Anne-Marie, diba? Dapat, kung makata ka, dapat, everyday nagsusulat ka. So ginawa ko yun, pero puro mga babae nakabigay. Tapos yung fact lang na everyday upo ka para magsulat ng mga tula tungkol sa mga babae nakabigay. Eventually kapag hindi ka na nagsusulat ng mga tula tungkol sa mga babae nakabigay, may iba ka na mga ginagawa. Eco-disaster, mga comic strip tungkol kay Inday Paliday, yung mga ganun, yung mga kuba. So kaging kuba diving. Kasi inumpisahan mo yung paggawa mo, kahit kalokohan pa yan, with a steady regimen lang talaga ng everyday dapat may gawin ako, everyday may gawin ako. Tapos hindi kailangan seryoso, hindi kailangan maganda. Yung mga tulad ko sa mga babae na kabigini. Sino magsiseryoso doon? Pero kasi natututo ka ng form, natututo ka ng rhyme and meter, natututo ka sa wika, natututo ka ng all these techniques. So parang doodling mo sa Doodling. arts. Doodling. Yes. My question is actually related to sinabi mo kanina. Okay. Kasi, well, yung Z kasi, like, for example, ngayon, parang it's like a safe space for writers na, okay, you can just write whatever. You don't have to pressure sa kung anong content mo. At kung sobrang ganda ba ng mga lalagay mo. Pero, the thing is, even yung readers na parang gusto mong makabasa ng Z mo, sometimes, hindi ako din the readers are taught of scholar kung ano yung magandang masahe, kung ano yung hindi magandang masahe, or So how do we tell them that the thing that produced that contain contents na parang very, simple na hindi naman kailangan super formalist na. So how do we tell the readers na this thing is still worth reading, still worth your money, kasi ganyan. Yung sa akin, well, laking bagay talaga dyan na kailangan may mga bahagi talaga ng laban na kailangan makisangkot dun sa standards ng kalaban mo. So yung isang paraan para gawin nga yan yun, yung path naman ni Ching Diaz, basically for the first 10 years or so ng writing career ay very much in line dun sa expected na career path ng isang contemporary Filipino writer. English language Filipino writer pa, na poetry. Tapos, eventually, yung legitimacy na makukuha mo kasi sa ganong klaseng path ay pwede mong dalhin para legitimize yung mga bagay na wala dun sa path na yan. So, kung kanyari, hindi lang pag-usapan, eventually, may nagpapatakbo na rin ng mga workshop para sa mga OFW na women na OFW na mga inabuso nun sa Japan noong 80s, 90s. Tapos kasi dala ni Chingbi, pagiging workshop, main workshop person at yung main editor nun, hindi ko na dala yung trabaho na yun. Pero may nilabas kami 2 volume nun na Daloy yung pamagat, tapos featuring work by OFW, former OFW na women na may mga kwento na abuse sa buhay nila. Tapos dahil dala primarily ni Chingbi yung legitimacy sa pananaw ng mainstream doon sa ganong proyekto, nagkakaroon tuloy ng mainstream legitimacy yung ganong klaseng mga trabaho. From my end, yung one major effort ko nun ay yung pinasa sa Madrigal Gonzalez First Book Award, yung El Bimbo Variations. Tapos nanalo siya. Tapos yun yung I think by that time yung pangalawa ata na self-published na libro na nanalo ng award na yun. Certainly, I think the first na hindi strictly Filipino, hindi strictly English in language, tapos hindi rin strictly poetry or fiction or prose in form. So, dahil dinala yun doon, tapos naisip ng mga tao na worth bigyan ng award yun, na-legitimize tuloy yung ganong klaseng trabaho. Yung ganong klaseng, partly na. Yung ganong klaseng paraan ng paggawa ng trabaho. Tapos, wala sila, umalis na ako. Hindi na ako bumalik dun sa na yan, sa ganong klaseng mga bagay. Kasi nga, hindi rin totoo na yung papaguhin mo yung sistema pag pumasok ka dun. Hindi yung totoo, yung sistema kakainin ka. Yun yung lagi mangyayari.
Hindi yan totoo na mababago mo yung sistema. Nandiyan yung sistema, nandiyan yung para kainin tayo. Laging yan na, hindi yan magbabago. So, kaya ako, college dropout ako. Hindi ko tinapos yung American pagsulat ko na degree. Kasi nung dumaan ako doon, nakita ko yung mga teachers. Tapos sabi ko, ito yung mga gusto kong magturo sa akin. Hindi ko gusto yung writing nila. Tapos iba dyan, harasser pa, abuser pa. Diba? Sleeping with their students, etc. So gusto ko ba ng basbas nila sa pagiging estudyante ko para maging valid ako naman ng grad? Ayoko. So umalis ako doon. So ganun lang. So ang haba ng sinabi ko, sasagutin lang yun na kung bata, okay pa makisangkot sa mga bagay na yan. Pero don't let it, wag mo i-imbibe yung values ng yung mga ng market na to, market values ng mga institusyon, kahit tulad ng NDTV, tulad ng SCCA, yung mga yan. Lahat yan ay pinapatakbo ng mga tao ng corrupt. Tapos laging ang purpose lang nila ay perpetuate yung practice nila. Never yan magbabago. So okay, gusto makisawsaw dyan, pero labas din kayo kagad. Wala siyang makisawsaw. Tapos dalhin nyo yung legitimacy nyo dun sa mga bagay na. So yung ginagawa namin. Hindi minention ni Adam, pero pinaka-important na ginawa, yung nag-organize kayo ng market. Gawa ka ng sarili mong, yung BLTX, yung Better Living Wholesale Auxiliary, sila ni Shingy nagsimula ng 14 years ago, 15 years ago. Yun, kasi yung tanong mo kanina kung paano mo masasabi na worth it ba bilhin yun, nag-organize sila. Tapos parang doon kayo magkakalaman ng Salamat. parang may mga pareho ko pala na pupunta dito para magbasa ng mga ganitong klaseng gawa. So yung ginawa nila yun, nung time na yun wala namang mga ganong Comic-Con lang. Comic-Con lang, tapos sobrang rare ka makakita ng mga ganitong scenes doon na alam mo parang diary ng mga tao. So yung sa BLTX, sobrang gustong-gusto ko yun kasi para align kayo lahat sa ginagawa, di ba? Yung walang bumibili sa atin so tayo na lang magbilihan. Almost parang ganun. Actually, yun ako lang yun. Add to that lang rin. Yun yan, malaking bagay yung visibility. Like with anything na marginal na. Malaking bagay yung visibility. Tapos mag-umpisa naman talaga visibility within the margins pa rin. So umpisa, di ba? Yun talaga mag-umpisa yan. Kakagat lang naman ang mainstream para kakagat lang ang mainstream to promote the margins kung may pagkakitaan sila doon. Yun ang naman yan eh. So di ba kapag pag Pride Month, mga ganyan, di ba yung naging joke na nga, di ba all these businesses biglang may mga pride flags and everything. Month later, wala na. So parang buwan rin ng wika for the whole month, yung mga helper, yung mga sa restaurant, mga ganyan, puro Tagalog silang lahat. Month after, wala naman na. So lahat to ay ginagawa ng mga institution na to kasi pagkakitaan sila. So mahalaga yung nag-umpisa yung mga bagay na to sa margins. Tapos mahalaga na inumpisahan nito ng mga tao na nandun din sa margins na yan. Tapos mahalaga nga talaga yung pag-unionize. So salamat. Yung mode ko kasi dito tungkol sa zines, sa sariling trabaho. Pero pag lumabas nga doon, yun nga, magkakilala na kami ni Apple yung time na yun, pero hindi pa gaano yung time na yun. Pero dahil din sa pag-organize ng mga yan, yun nangyari pa dun sa pag-organize namin nun ay may mga katulad ni Apple, tapos may mga katulad ko ng time na yan ay primarily poetry ang trabaho. Bigla mag-uusap, tapos may common goals, common dreams, all these things. The next year, the year after, may trabaho na kami dalawa. Hindi nangyari sa atin pero sa maraming iba. Tapos so ganun nangyari. So you get all these mga respected poets. Tapos working with mga komikero na kung sino lang. Kung sino lang. Tapos gagawa ng bagong trabaho na maganda na did not exist before nilabas nila sa ganung paraan. Tapos nilabas nila sa paraan na small press, na self-published. Tapos it took parang mga 10 years or so, 10 years or so bago naisip ng mainstream at ng academic presses na pwede nga pala natin gawin doon. Kaya nagkaroon yung mga MIBF,
Facebook friends. Nang focus bigla ay, ay Filipino work. Longest time, walang ganyan. Ang Anvil working with National Bookstore, same owner. Sinabihan na National Bookstore yung all the other publishers and Anvil na huwag mag-publish ng poetry books kasi hindi mabenta. So nakakagawa yan ng space sa National Bookstore kapag nagbebenta ng poetry books. So wag na mag-poetry books. So for more than a decade, walang poetry books na lumalabas sa Anvil. Up until 10 years later, for 10 years, maraming mga maliliit na grupo ng mga makata na nag-self-publish ng mga libro of a certain artistic level na biglang naisip naisip ulit ng publishers na, shit, may market pala for pretentious stuff ulit. So, nag-invest sila ulit sa poetry. Kaya naglabasan ulit yung mga poetry books sa mainstream and academic presses. Longest time, wala. Kasi walang market. Walang market sa National Bookstore, which is the only market for so long. Tapos lahat yan same owners. Yun yung sa makikita niya. So, lahat to, monopoly talaga for the longest time, monopoly yan. Na-break na finally. Pero ngayon, you still have stuff like NBDB, magbibigay ng publishing award for a book na ipapublish ng Ateneo Press. Ba't kayo magbibigay ng pera for a book na ipapublish na ng mainstream press? Pero yun yung nangyayari ngayon. So, na-hijack ulit na may punto man sila na stimulating the local yung ginagawa. Pero kung yung pera ay pupunta pa rin naman sa mainstream, sa academic presses, ano yung punto ng pag-stimulate na yan? If you're stimulating institutions that already have funding, habang yung walang funding, small press, ay bibigyan nila lang ng grant kung registered sila sa PIR, sa SEC, kung registered sila publishers. Registration bilang kumpanya, daming pera kailangan dyan. Hindi yan kaya ng kahit kung sino lang. Yung punto ng publishing, self-publishing, small press, kahit sino pwede mag-publish, etc. etc. So, maraming problema. So, salamat sa pag-imbita sa amin ng sekretaryo. But I'll add lang, kasi yung question na, and sobrang reviews ko na lahat, we're almost out of time. But, actually, I mean, I work here, I've been working here maybe for 25 years. This is the first time I'm teaching a class like this. In general, the self-publishing I leave out of here. It's not, kasi yung parang angulo din ni Adam na makikisangkot ka sa institution para rin parang pasabugin sila or something, no? That's one, no? Yung sinabi ni Apple na may iba pang mga lugar, iba pang mga komunidad. That's another, diba na academia is not the only audience there is. So I honestly just never been interested in showing my work, even my colleagues. Ibang mundo lang ako pag lumabas ako sa YouTube. Tapos nandun yung creative life ko. And why is that? Well, alam ko partly sa akin, na lang, parang wala na akong energy mong gumbinsi pa. Okay na, diba? Kung hindi yung type ko, okay. And there are so many super creative, interesting artists and writers not in this world. And so yun din yung excitement. So kaya totoo rin talaga, hanap ka ng sarili mong komunidad, hanap ka ng sarili mong mga kausap, sarili mong market, na may mga ganyan. No? Kasi yun din naman minsan yung nakakalimutan natin, and minsan gusto rin ng institusyon na makalimutan mo, na they're not the be-all and end-all of everything. One of our readings, the Duarte Messi, the Do or DIY, which tracks, well, Western canonical self-publishers, no? Ends with institutions cannot prevent what they cannot imagine. So, but of course, Adam also pointed out that once institutions recognize the existence of something they were not able to imagine before, of course, they're going to try to co-opt it. Laging ganun, no? And so there's always the need also to outwit constant co-optation. Okay, we're actually out of time, but thank you so much. Let's give our guests. There is so much still for us to talk about. Okay. Malapit kayo after if you want. Thank you, Apple, giving away a postcard and one alamat ng banner. No? So, ganun na lang, approach na kayo after. Ganun na lang.
And then also, mag-uusap tayo sa Google Classroom. No? So, tuloy na, I just realized, meron pa nga pala tayong study guides na kailangan ayusin. Kasi yung pinag-uusapan ni Adam, meron tayong mga historicizing essays. So,